Habang nakatayo sa kasasarang pintuan si Aya, dumiretso naman ang lalaking kasama sa sofa at parenting naupo habang nakadikwatro. Tinaas nitong dalawang braso sa sandalan ng sopa. "Come on, show me what you've got." Nakangising sabi nito habang malagkit na humahagod ang tingin sa kabuuan niya. "What?" Taas ang kilay na sagot ni Aya. Hindi niya pinahalatang pagkadisgusto sa sinabi nito. "Oh, don't play your tricks. Sanay na ako sa mga ganyang aksyon. And I told you straight na ayaw ko nang pinaliligoy pa ako. Take off all your clothes." Baliwalang utos nito na sinabayan pa ng taas ng daliri sa ere. "Masyado ka namang nag-aapura, sir. Hindi ka na makapaghintay? Hindi mo pa nga ako pinagbabanyo eh," ani Aya. "I don't think you need that. Anyway, that's not a big problem as long as you satisfy me with your performance." Ilang sandali muna nag-isip si Aya bago marahang lumapit sa gitna ng sala. "And what would I get in return?" "Are you seriously asking me that? Remember hawak kong buhay mo ngayon. And anytime, pwede ko yung kunin sa'yo kung hindi ka magiging mabait ngayon sa akin. Ano ba talagang gusto mo? I kick you out of here and wreck your neck and legs or do it what I say." Naningkit ang mga mata ni Aya at nanatiling tikom ang bibig. "Would you let me out of here after?" "Well, it depends on your performance. If you satisfy me then we can talk about that later, dear," nanito. "I want an assurance." Paniniyak ni Aya. "See? Oh, I didn't expect that you're too demanding regarding this issue. But okay, I will free you if you do a good job tonight, my dear." At ngumisi ito, inayos ang pagkakaupot na pangalumbaba. "Can I ask you one thing?" "Of course, just say it, dear. This is my first time so I want it to be memorable." Dahilan ni Aya. "Oh really? You surprised me a lot. You're beautiful and young but you still haven't had any experience." "Well, it's my pleasure to be your first man and I'm sure you're not going to regret it. I'd be gentle to you." Anito na nakangisit lumapit sa kanya. Idinikit nitong bibig sa kanyang tenga at inamoy ang parteng leg niya. "You smell good and I can't wait to have you. I want to feel you inside of me." Halos manayo lahat ng balahibo ni Aya sa mga sinabi nito. Pakaramdam niya kinikilabutan siya at gusto niyang masuka. "But it's okay if you want to take a shower first. I'll go out to get some wine so you will feel better if you take a sip." Napaunat ang kanyang likod nang maramdaman niyang paglapat ng palad nito sa kanyang likuran at humago doon. Mabilis nitong ginawa yun at muling lumayot lumapit sa cabinet. Walang pasabing nagubad ito ng damit at walang itinira sa katawan maging ang pangilalim nito. Kinuha nito nakasabit na roba at tinakip sa katawan. Naiiwas na lamang ni Aya ang tingin dito at kunuway, nagmamasid sa paligid. "You feel nervous, ha?" Tinig nito mula sa kanyang likuran. Napaigtad siya nang muling lumapat ang mga palad nito sa magkabila niyang balikat at humagod pababa sa kanyang braso. Excuse me." At mabilis na nilayo niya sarili rito. So soft. Anyway, the bathroom is over there." Anito sabay turo sa pintuan sa gawing kanan niya. "And there's a lot of dresses in that cabinet. You can pick up any what you want to wear." Nakangising lumabas ito't nakita niyang nagtungo sa veranda. Kaagad siyang pumasok sa banyo na hindi malaman ang gagawin. Pilit siyang naghahanap ng maaaring magamit na panlaban dito, ngunit wala ni isa man siyang makita. "Be calm. This is what you are waiting for too long. You need to win this." Paalala niya sa sarili. "Are you finished? Why did you take so long? Don't you ever try to escape because it won't work." Babala nito matapos kumatok ng 3 beses. Humugot muna ng malalim na buntong hininga ang dalaga at kinalmang sarili bago sumagot. "Just give me another minute," sagot niya. 5 minutes. Anito't wala na siyang narinig pa. Umusal siya ng panalangin bago inihanda ang sarili at lumabas. Wala ito sa loob ng kwarto nang lumabas siya, hanggang sa natuon ang pansin niya sa baril na nakapatong sa maliit na misita sa gilid ng kama. Napalunok si Aya. Nasa isip niya na dapat makuha niya ang baril na yun. Akmang lalapitan sana niya ito nang biglang sumulpot ang lalaki mula sa veranda. Nakangising humagod ang tingin nito sa kabuuan niya. Nakasuot siya ng roba na hanggang kalahati ng hita niyang taas kaya litaw ang mapuputi at bilugan niyang hita. Ganon din ang mahaba niyang binti. Marahang lumapit ito sa kanya, dahilan para mapaatras siya. "You're beautiful. I don't know what luck I have got to be with this beautiful and young woman tonight." Anas nito habang unti-unting lumiliit ang pagitan sa kanila. Nahigit niya ay ang sariling hininga nang maramdaman niyang pagsayad ng likuran niya sa misita na nasa gilid ng window glass.
Why does it seem you're afraid of me? Don't be, because this night is going to be the longest and best night of your life. I will make sure that you'll enjoy it. Buong kumpiyansang sagot nito. Hindi napaimik si Aya hanggang sa makalapit ito at makorner siya. Lumapat ang daliri nito sa baba niya at pilit inaangat ang mukha niya. Napansin niyang pagbaba ng mukha nito tanda ng halikan siya sa labi. Bago pa man ito lumapit ay kaagad niyang naiiwas ang mukha nito. Naramdaman niya ang pangangalit ng bagang nito at ang biglang paghigpit ng pagkakahawak sa kanyang braso. I'm hurt, aniya. Biglang lumuwag ang hawak nito at ngiyapos siya ng mahigpit. Kasunod ang pagsibasib nito ng halik sa kanyang leeg. Gustuin man niyang mandiri ngunit kailangan niyang iparamdam dito na game siya sa anumang gusto nito. Hinayaan niya ito sa ginagawa hanggang sa maramdaman niya ang pag-angat ng palad nito at pagpisil sa kanyang dibdib. Mas lalo nitong hinapit siya sa gilid ng pader at pinakaramdaman niya ang nangangapos na kanyang hininga sa laki ng katawan nito. Can you please give me a little space? I can't breathe. Mihinang bulon niya na sapat para marinig nito. Naramdaman niya ang pag-angat niya sa ere matapos siya nitong kargahin at binaba sa malambot na kama. Lihim na kiniling niya ulo para tingnan ba rin na nakita niya kanina sa gilid ng misita at naroon pa rin yun. Inangat niyang kanyang kamay upang abutin ang baril habang abala ito sa kanya. Ngunit mabilis nitong inabot ang kamay niya at dinala sa kanyang tagiliran. Umikot sa ere ang kanyang eyeballs. Kailangan niyang makalabas sa larong ito bago siya nito tuluyang igupo sa kung anong masamang hangarin nito sa katawan niya. Matapos noon ay dinampot nitong baril at sinuksok sa ilalim ng unan habang abala pa rin sa pagsibasib ng halik sa kanyang leeg at punong dibdib. Pinilit niyang gantihan ang mga haplos at yakap na ginagawa nito. Naramdaman niyang paggapang ng palad nito sa kanyang hita hanggang sa ibabaw ng kanyang underwear. Hanggang sa naramdaman niya ng tanggalin itong pagkakatali na suot niyang roba. Dalang-dala na ito sa ginagawa ng maingat na isinuksok ni Aya ang kanyang kamay sa ilalim ng unan para kunin ang baril. Matapos ay inangat niyang tuhod para tamaan ang pang-ibang bahagi nito kasabay ang pagtulak dito. Ah! Sigaw nito sa sakit habang nakasubsob sa ibabaw ng kama. Mabilis na ibinangon ni Aya ang sarili at tinutok dito ang baril. Narinig niyang pag-aangal nito dahil sa sakit kasabay ang pagtawa. What do you think? Makakalabas ka pa rito? You didn't even know who I am? Galit na sabi nito. Of course, I know you. You are the only one who killed my family. But I will make sure na hanggang dito ka na lang din. Kung may hindi man makakalabas sa atin dito, sisiguraduhin kong ikaw yun. Matigas na sabi ni Aya habang nakatutok ang baril sa lalaki. Natatawang nailing ang lalaki. At sa palagay mo ba, hindi kita kilala? I know you, Miss Marquez. Mula ulo hanggang paa. Kilalang kilala kita. Ikaw lang naman ang taong kailangan namin, ang nag-iisang tagapagmana ng magaling na si Cesario Montago. At sa oras na ito, sinisiguro ko sa inyo wala kang aasahan anumang tulong. Sa lugar na to, akong batas, kaya nagkakamali ka kung akala mong makakaisa ka. Nangangalit ang bagang nasabi nito habang sapo ang gitnang pang-ibaba. Hindi ikaw ang taong dapat katakutan dahil simula pa lang duwag ka na. Bungaw at walang gulugod. Nakadepende ka rin naman sa asawang pareho ring ahas. Hindi ba tama naman ako? Lahat ng meron ka ngayon dahil sa pangluloko ng magaling mong asawa. Dahil sa panggagamit, kaya hindi na ako magtataka kung nakamkam mo man lahat ng inaakala mong yaman. Sorry, pero mas lamang pa rin ako sa'yo. At kahit anong gawin nyo, hindi nyo makuha ang anumang meron ako. Mamamatay muna ako bago pa man kayo magtagumpay sa gusto nyo. Matigas niyang sabi. Yun ang inaakala mo. Sa tingin mo ba, basta na lang ako susugod sa laban na walang pinangahawakan? Think of it, woman. Nakangising sagot nito. Inabot itong phone sa ibabaw ng misita at nagdial. Hello. Tinig sa kabilang linya na malinaw na naririnig ni Aya dahil sadyang naka-loudspeaker ito. Mukhang kailangan niyo na rin kumilos. Sige boss, anong alam na namin ang gagawin sa kanila? Make sure na magiging laman ang kahit sang balitang gagawin niyo. Yes sir, areglado. Can I hear them a little? Maybe my guest want to hear it too. At nakangising tumingin kay Aya. Here sir. Say hi to Devil's Kids, sabi na nasa kabilang linya. You are bad! May money punish you all when she found you! Narinig niyang tinig ng kanyang anak. Chloe! Malakas na isa tinig niya. Mommy! Help us! They abducted us! Biglang sigaw ni Charles na marahil ay narinig ang tinig niya. Enough! Sabi ni Jasmine at pinatay ang linya. So what can you say now, Miss Marquez? Sandaling natigilan si Aya sa kanyang narinig. Malinaw naman na nasa kami ng mga itong kambal niya. Yun ang pagkakataong sinamantala ni Jasmine at mabilis na inihagis kay Aya ang unan dahilan para tumapon sa sahigang hawak niyang baril.
Mabilis na nilapitan ito ni Aya, gayon din ang alertong si Jasmir. Magkapanabay na nahawakan nila ito't pinag-agawan. Masakit man gawin ngunit gamit ang sariling uli inuntog niyang mukha nito. Ngunit hindi pa rin ito nagawang bitawan ng baril na pareho nilang hawak hanggang sa pilit nila itong pinag-agawan. Nasa pagitan nila pero ang baril lang bigla silang makarinig ng putok, kapwa sila natigilan. Ang akala na isang putok lang ay nasundan ng isa pa. Kasunod doon ay ang pagbukas ng pinto at niluwa ang isang partikular na tao. Ikaw? Aya! Mabilis na lumapit sa dalaga ang taong kapapasok lang na walang iba kung hindi si Lucas mismo. Mabilis ang salon niyang katawan ni Aya bago pa man ito tuluyang matumba sa sahig. What the? Hindi na nagawang ito ni Jasmir ang nais pa nitong sabihin matapos na tuluyang bumagsak sa sahig. Thank God I found you. Sinasabi ko na nga ba't may nangyayari na namang hindi maganda nasabi ni Lucas. Salamat, pero hindi ka na sana sumunod pa dito. Paano ka nakapasok dito? Sita ni Aya dito. Naririnig mo ba sarili mo? Ayun at munti ka na nga mapahamak. Bakit ka ba nandito at kasama lalaking yan? Halos maningkit ang mga mata ni Lucas. Napatitig ito sa itsura ni Aya, partikular sa suot nito na bahagyang nakabukas ang gawing itaas ng dibdib. Nilapitan itong lalaki at tiningnan kung may pulso pa ito. Mukhang buhay pa naman ito. Kaya minabuti niyang tawagan si Buboy para linisin ang kalat. What are you doing here? Why you look like that? Halata ang pagkairita sa tinig ni Lucas sa pagkakataong iyon. It's none of your business. Anas ni Aya tapos umirap dito. Ngunit kagad din napangwi nang maramdaman niyang pagkirot sa gawin ng tagiliran niya. Kaya nasapo niya yun. Matapos kasi mabaril ni si Jasmir, ay nagawa pa nitong makalabit ang gatilyo at aksidenteng tumama sa tagiliran ni Aya. Mabuti na lang at hindi rin siya napuruhan at malayo sa kanyang mga organs. Oh my God, you're hit! Ni Lucas matapos mapansin ang bahid ng dugo sa tagiliran ni Aya. Mabilis na hinablot niyang scarf na nasa sandalan ng sopa at tinali sa tagiliran ng dalaga. You need to go to the hospital at kaagad siya nitong inalalayan para buhatin. Ano ba, hindi naman ako baldado para dyan. Kaya ko ng sarili ko. Angil niya kay Lucas. Huwag ka na nga makulit. May sugat ka na, masungit ka pa. We need to check your wound. Motoridad na sabi nito. Hindi na nga sabi, okay lang ako Ba't ba kasang kulit mo? At pinilit niya ayang hawiin ang baraso nito. Ngunit wala rin siyang nagawa na pilitin itong buhatin siya para ilabas sa bahay. Hindi rin naman nagtagal habang palabas sila nang pumasok sina Buboy at ang mga tauhan nito sa mansyon. Sir, napabaling ang tingin nito kay Aya na nooy kalong ng amo. Miss Marquez, make sure to search the area. Huwag kayong mag-iiwan ng kahit na anong parte na hindi na chinecheck. Ano pong gagawin mo kay Mr. Celo? Tanong ni Buboy. Bring him to a safe place and make sure to get checked by our doctor. We need him. I'll just bring her to the hospital to check. Sige sir. I told you no need. I can handle it. Biglang angal ni Aya na tiningnan ng makahulugan si Buboy. Bahagya itong tumangot tumalikod papasok sa kabahayan. At tuluyan na lumabas si Lucas buhat ang dalaga. Maingat na inayos niya ito ng upo sa harap ng sasakyan. Ano bang pumasok sa isip mo't sumama ka sa lalaking yun? Kunot ang noon na tanong ni Lucas, hindi sumusulyap sa dalaga. Desperada ka ba para sumunod sa ganyang klaseng tao? Inis na tanong ni Lucas habang nakatuon ang tingin sa harapan ng sasakyan at mabilis na nagpapatakbo. Nagsalubong ang kilay ni Aya sa narinig. What do you mean I'm desperate? Oh come on, look at you. Pwede mo naman sa akin sabihin kung kailangan mo diba? Bakit kailangan mo pang sumama sa lalaking yun? Hindi mo ba alam kung gaano siya kapanganib? Kung ano man ang dahilan ko, it's none of your business. Saka isa pa, hindi ko naman sinabi sa'yo na tulungan mo ko. Ano bang ginagawa mo dun at paano mo nalaman nandun ako? I have my own resources, remember? Seryoso sagot ni Lucas. Inirapan to ni Aya, tumayos ng pagkakaupo. Bahagya kasing kumikirot ang sugat niya at hindi maiwasang mapangiwi siya. Hindi na rin niya ginawang makipagtalo pa dito. Dinala siya nito sa pinakamalapit na ospital. Kaagad naman siyang inasikaso ng mga staff at doctors na nandoon. Agad siyang isinailalim sa operasyon para tanggalin ang bala na nasa katawan niya. Hindi rin nagtagal natapos siyang malapatan ng lunas at matanggal ang bala na nasa katawan niya ay nilipat siya sa isang pribadong silid. I need to go home. I can manage this. It's just a little. Ani at akmang aalisin ang ilang nakakabit sa kanya. Para sa kanya baliwala ang sugat niya, magawa lamang niya makita at mahanap ang kanyang kambal. Bakit ba nagmamadali ka? Kailangan mong magpahinga muna, sariwa pang sugat mo. Sabi ng kaya ko to mas kailangan kong lumabas kasi kailangan nila ako. Sino sila? Kunot nung tanong ni Lucas.
Don't bother, hayaan mo ako na mag-ayos nito. Maaari ko bang malaman kung ano to? May gumugulo ba sa isip mo? Mr. Montagu, please, I need to go out here. My family needs me. I need to find them as soon as possible. Mariin niyang sabi habang pilit na binabangon ang sarili mula sa pagkakahiga. What do you mean? Don't you get it? Kilala ko ng mga taong yun at para mahawakan nila ako sa leeg, they abducted my family, my kids. Have you got it? I need to find and save them before it's too late. Bahagyang napalakas ang tinig ni Aya. No, you stay here. I will assure you that nothing happened to them. Ako nang bahala sa kanilang maghanap. Just promise me to stay here and rest. How can I do that? My kids are in danger and you're telling me to sit here and wait? As if nothing happened? Haven't you heard what I'm saying? I hold an account for this. You don't need to tire yourself. I will find them as soon as possible. I promise that. I will bring them back safe and well. But I want to just take a rest. Mas lalo lang tayo magtatagal kung ipipilit mo pang gusto mo. Mas mabuti nang manatili ka na muna dito. Paano mo sila alagaan at maililigtas kung may mauna ka pa sa kanilang bumagsak? You need to be strong and trust me. You will find them. You don't need to worry, okay? Please, bring back my children. I don't want them to lose. Pinagsusuntok nitong higaan habang umiiyak. Gustuin man niyang may magawa para iligtas ang anak ngunit tila siya ngayon ang walang silbi. Niyakap ni Lucas ang tila pagwawala ni Aya at inalo ito hanggang kumalma. Promise, I will bring them back. Just go back to yourself. This is not the Aya I knew before. You need to be strong and have faith. Hindi nakasagot si Aya, bagkus napapikit at napahikbi. Pilit na kinakalmang kanyang sarili. Nasa ganun silang ayos na may biglang pumasok na pulis sa kanyang okupadong silid. Magandang araw po, ma'am, sir. Magalang na bati ng pulis na bahagyalan tumango. Magandang araw din naman, officer. Anong sadya natin? Tanong ni Lucas dito. Regarding po sa nangyari kay Miss Marquez, sir. Gusto sana naming hingi ng statement niya. Since kailangan naming malaman kung anong nangyari at mas madali rin naming mabibigyan ng warrant kung sino may sangkot dito. Salamat po, officer. Pero siguro sa ibang araw na muna. Nakikita niyo naman sigurong kondisyon niya ngayon. Kailangan na po muna niya magpahinga. Isa pa, may ibang bagay pa kaming dapat unahin. Kayo na munang bahala dyan. May tao ako na pwede niyong kausapin kung kailangan niyo pa ng ibang detalye. Paliwanag ni Lucas. Salamat po, sir. Ipagpaumanhin niyo po ang paggambala namin sa pagpapagaling ni Miss Marquez. It's okay. Salamat din. Anin ni Aya. Lumabas na mga ito nang muling bumaling si Lucas sa dalaga. Pwede bang payagan mo na akong makalabas dito? Kailangan ako ng mga anak ko. Pilit ni Aya sa lalaki. Just as I said, dito ka na muna. Aalis muna ako para maghanap kung saan sila pwedeng dinalang mga bata. Mas kailangan mo munang magpalakas para magawa mong protektahan sila. Paano mo gagawin yun kung mainiinda ka pa? Sige na, ibibigay ko naman ng update sa'yo from time to time. Pangungumbinsin ito. Salamat. Saka ka na magpasalamat kapag naningil na ako. Pabirong sagot ni Lucas. What? He winked at hindi nagsalita at nagkipit balikat lang bago tumalikod. I need to go. At tuminto si Lucas sa binuksang pintuan at muling sumulyap sa kanya. Walang nasabing napatango si Aya. Take care. Tanging nasabi ni Aya. Ngunit hindi naman narinig ni Lucas dahil sa nauna na itong lumabas. Walang sinayin na sandali si Lucas matapos malaman ang nangyari sa kambal. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib habang nasa harapan ng sasakyan at nagmamaneho. Naisip niyang i-dial ang numero ng kanyang ama. Hello, tinig sa kabilang linya. Papa, halata ang labis na pag-aalala sa kanyang tinig subalit naroon ang kakalmahan. What happened? You look like you're in a hurry. Is something bad happen? Yes, Papa, I need to find the twin. Who's twin? Takang tanong na matanda, ang mga apo niyo. They abducted them at wala ako siyang idea kung saan nila ito dinala. I hope na may iba kayong alam na lugar na maaari nilang mapagdalhan sa kambal. Aniya? Don't worry, son. Wala naman sila ibang mapagdadalhan kundi sa mga safe houses nila. May record ako ng mga lugar na yan. Kaya kahit saan pa man yan, pipilitin natin tuntunin. Anyway, nasan nga palang unika iha ko? Hindi mo ba siya kasama ngayon? She's in the hospital, Papa. Aksidenteng tumama sa kanyang bala ng baril na hawak kanina ni Selo na yun. But don't worry, maayos na siya. Kailangan lang niya ng pahinga. Sige, check ko lang kung saan ang location ng safe houses nila. Isasend ko sa yung mga detalye. Thanks, Papa. Don't worry, nothing happened to them. Pagbibigay assurance nito bago binaba ang linya. Nagpatuloy naman sa pagmamaneho si Lucas hanggang sa makatanggap siya ng file mula sa ama. Tiningnan niya yun isa-isa.
May 6 na safe houses sila at napili niyang punta ng isang safe houses na nakalocate sa pinakagitna ng city. Pinarada niyang kanyang sasakyan sa isang malapit na park bago pinag-aralan ng lugar. May kasamang sketch ang pinasa ng ama kaya may masusundan siya. Akmang magsisimula na siyang maghanap na biglang tumunog ang kanyang phone. Kinuha niya ito't si Buboy ang caller. Hello? May balita na ba? Mukhang hindi birong nahanap natin, sir. Ani ni Buboy. What do you mean? Mukhang plancha ng drugs at kung ano-anong underground nito. Nakapasok kayo? Oo, pero parang suspicious na sila sa amin kaya dapat talaga makaalis kami kaagad dito bago pa man sila makatunog. Sige, prepare mo mga tao and pull back. Kailangan natin ng malakas na puwersa para ma-corner lugar na yan. Make sure that you inform already the all authorities for the raid. Yes, sir. Okay, you take care of that and I need to take care of the twin. I need you to look for them. Who's twin? Aya's kids. They were abducted by Jamish man. What? Where are they now? Is there something I can do to help, sir? No, nothing. I can manage this. Just make sure to focus on your assignment now. Sure, sir. If you need anything, you just call me, sir. Yeah, I know. Thank you. But it's an honor if you succeed in this job. So good luck to do and your best. Thank you, sir. Yeah, I need to hang up. Ani Lucas sa tuluyan ng pinatay ang linya. We haven't had contact with Aya since she entered that house. What do you think? Tanong ni Kay sa mga kasama. We succeeded to enter and check aside but Aya up to now, we didn't know what's happening to her. Should we need to check, Mr. Montago then? So you're saying that Mr. Montago knows where she was? Nalalaki ang mga mata na tanong ni Jessa. Just saying, anong malay natin magkasama pala sila? Hindi ba last time palagi sila magkasama? Naroon na ako, pero walang alam si Montago sa ginawa nating mission. Kaya paano magkakasama sila? Remember, member din siya ng grupo kaya hindi malayo, hindi ba? Okay, fine. But have you contacted her? She lost her device right at that house so we don't know what's happening to her right now. If nothing happened, I'm sure that she makes a call with us. But up to now, nothing. Okay, stop arguing. We will try to wait but we need to check also to Mr. Montago. Fine. Miss, tawag ni Aya sa nurse at kumuha ng vitals niya. Yes, ma'am. Nakangiting nilingon niya ito. Mula sa pagkakayuko sa hawak na record. Do you have a phone? May I borrow a little? May tatawagan lang ako sandali. Sure ma'am, no problem. Sagot ito't mabilis na dinukot mula sa bulsa ng blouse niyang cellphone at inabot kay Aya. Thank you. Mabilis na kinuha niyang phone at nagdial. Hello? Teya, it's me Aya. Aya? Really? Is it really you? Ano ba? Ako nga. Ba't ngayon ka lang nagparamdam? Anong nangyarit nasaan ka? I'm here in the hospital right now. I need your help to get out of here. What? Hospital? How? What happened? Saka na ako mag-explain, okay? I need your help to get out of here. Pero bakit ka ba nandyan? It's a long story. Basta puntahan niyo na ako dito at ilabas bago pa man makatunog ang mga bantay na iniwan ni Lucas. I need to get out of here. Okay, we're coming. Thank you. Bye. Are you serious? Hindi ka pwedeng lumabas sa ganyang kondisyon mo. Baka pati kami mapatay ni Montago kapag nalaman tinulungan ka naming lumabas. Despite of your risky condition. He will not know this. I swear. Ano bang nangyayari at gusto mong lumabas ka agad? Sariwa pang sugat mo. Ani Teya at Jessa. I need to get out of here. I need to look after my kids. They are abducted by that damn man. Who's the man? The one I am looking for long years. What? Have you met him already? He's the reason why I am here. Umikot sa erang kanyang mga mata habang sinasabi yun. Oh my! Buti naman at nakaligtas ka pa sa kanya. You're lucky na buhay ka pa. How about him? Have you killed him already? Curious na tanong ni Teya. Nah, he's still alive and I don't know where Lucas brought him now. I wish he were dead. So where do we start to look for twins? I don't know. Tamang pagpasok sa Jessa sa hospital room ni Aya. Hurry, I heard that Lucas man was coming back. We need to get out of here before they back. Si Jessa. Come on. Habang palabas sila, panayanglingan nila sa paligid but to their surprise, there was someone standing at the exit door where they were going to. Umilak, naibulong ni Aya habang nakatuon ang mga mata dito.